Alam mo ba kung ano ang pinakamalaking pagkakamali na ginagawa ng mga tao sa Diyos? Nakakalimutan natin siya kapag maayos at pinagpapala ang buhay. At saka lang natin siya naaalala kapag dumating tayo sa puntong wala ng ibang makakatulong. Narito ang 5 bagay na hindi mo dapat gawin sa iyong relasyon sa Diyos. Una, huwag mong baliwalain ang Diyos sa mga panahong maayos ang buhay mo. Maraming taong lumalapit lang sa Diyos kapag sila'y nasasaktan, pero nakakalimot sa Kanya kapag naging komportable na ang buhay. Hindi basta na lang lumitaw ang mga biyaya mo. Ang Diyos ang naglagay ng mga ito sa iyong landas. Kaya kausapin mo siya hindi lang kapag wasak ka, kundi pati kapag pinagpapala ka. Ang pasasalamat ang wika ng pananampalataya, at ang mga taong araw-araw nagpapasalamat sa Diyos ay hindi nauubusan ng dahilan para ngumiti. Ikalawa, huwag mong pagdudahan ng Kanyang tamang oras. Ang mga pagkakaantala ng Diyos ay hindi pagtanggi. Minsan, hindi ka tinatanggihan, hinihahanda ka. Hindi mo nakikita ang buong larawan, pero nakikita ito ng Diyos. Alam niya kung alin ang makakasama at alin ang makakabuti sa iyo. Kapag sinabi niyang hindi pa, iyon ay dahil inihahanda niya ang mas mabuti kaysa sa hinihiling mo. Magtiwala ka sa Kanyang oras. Laging perpekto ito. Ikatlo, huwag mong panghawakan ng mga kasalanang matagal na niyang pinatawad. Lahat tayo ay nagkakamali, pero ang patuloy na pagpapahirap sa sarili ay hindi kababaang loob. Kakulangan ito ng tiwala sa awa ng Diyos. Kapag taos-puso kang nagsisi, nililinis ng Diyos ang iyong kasalanan. Kaya tigilan mo na ang pagdabala ng guilt na matagal na niyang inalis sa iyong balikat. Magpatuloy ka na may panibagong puso at pusong puno ng pasasalamat. Ika-4, huwag kang magreklamo sa mga bagay na ginagamit ng Diyos para hubugin ka. Hindi dumarating ang sakit para wasakin ka, kundi para palaguin ka. Bawat pagkabigo, bawat sakit ng puso, bawat pagkadesipsyon ay nagtuturo sa iyo na umasa lalo sa Kanya. Minsan inaalis ng Diyos sa mga tao o oportunidad dahil may mga usapan siyang narinig na hindi mo narinig at may mga bagay siyang nakita na hindi mo nakita. Ang inaakala mong pagkawala ay madalas proteksyon pala. Ika-5, huwag kang lalayo sa Diyos kapag nagiging mahirap ang buhay. Ang mga pagsubok ay hindi senyales na iniwan ka ng Diyos. Paanyaya ang mga ito para mas lumapit ka sa Kanya. Kahit sa pinakamadilim mong gabi, tahimik siyang kumikilos. Ginagabayan ng iyong mga hakbang, pinatatatag ang iyong puso, at inihahanda ang daan palabas. Lumapit ka sa Kanya. Huwag lumayo. Ang pinakaligtas na lugar sa mundo ay ang presensya ng Diyos. Kung tunay kang naniniwala sa pag-ibig at gabay ng Diyos, mag-comment ng "Ang Diyos ang aking lakas" at ibahagi ang mensaheng ito sa isang taong nangangailangan ng pag-asa ngayon. Pagpalain kayo ng Diyos ng kapayapaan, proteksyon at pananampalatayang hindi matitinag.